Inihayag ni Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong City sa kanyang kamakailang State of the City address ang kahalagahan ng pag-angkop sa makabagong henerasyon. Dito kanyang inihayag na dapat itong magamit sa paraang progresibo, makatao, may integridad at nagsusulong ng disiplina sa komunidad. Dito kanyang inilahad ang epekto nito sa pagpapataas ng kita ng pamahalaan. Aniya, lubos na nakikita ito sa aspeto ng pagnenegosyo sa kanilang lungsod, kung saan hindi lamang ang makilalang establishmento ang umuunlad, pati na rin ang mga bago at small and medium enterprises at sektor ng mga Muslim at iba pang pangkat. Dito kanyang inilahad na ang pagpapaigting sa pampublikong serbisyo ay kaugnay ng pagpapalago ng ekonomiya ng naturang lungsod. Naayon pa sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ng tinatayang higit sa 6% Gross Domestic Product o GDP sa taon ng 2024 o higit sa 320 billion pesos kung saan inaasahang lumago pa ito sa higit 339 billion pesos sa darating pang taon. Kaugnay nito, suportado din ang mga teknolohiyang gagamitin ng mga guro sa kanilang mga trabaho at karagdagang buwanang allowance para sa kanilang kapakanan. Bukod pa rito, sinigurado rin ang pagtugon sa mental health ng mga mamamayan. Mas healthy and safe na ang mental health ng mga kabataan sa Mandaluyong. Ay bantayan ang laman ng isip at sa loobin ng may alinlangan. Sa pamamagitan ng kanilang programa, layong pangalagaan ang mga nakakaranas ng pagkabalisa at iba pang issue at sugpuin ito sa pamamagitan ng treatment, consultation at psychotherapy session sa Neuroscience Center ng lungsod. Sa kabuuan, ayon sa alkalde, sa kabila ng progresong isinusulong ng Mandaluyong, kanilang sisiguraduhin higit sa lahat ang kaligtasan at kapayapaan, maging ang pagpapanatili sa pagkilala ng lungsod bilang bahagi ng top livable cities in Metro Manila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.